Taliwas ito sa nasabing pahayag ng Pangulo kamakailan lamang na consistent daw siya at hindi siya tumutulong sa nasabing investigasyon ng ICC matapos ang nasabing pahayag ni Marcos Jr. na hindi siya tumutulong sa investigasyon ng ICC ay ito pa ang nakakagulat, tila nilaglag mismo at kinumpirma ni DILG Secretary June Vic Rimulya sa isang nasabing pahayag na ang Office of the President ang nagbayad sa chartered plane na ginamit upang ihatid at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa nasabing panayam na ito ay tila nabuking ang lahat ng di umano'y nasabing sabuatan at tila tahasang umamin na mismo si DILG Rimulya ang aktibong ginampanan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpapadala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Rimulya sa isang panayam, ang eroplano daw ay inarkila ng Office of the President. Diniretso siya sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Ang tila nakakagulat na revelasyon na ito ay tila kontra sa mariing pagtanggi ni Marcos Jr. na tumutulong ang kanyang administrasyon sa ICC. Dahil mismo sa kumpirmadong balita na ibinunyag ni Rimulya, tila nalaglag na ang lahat at nabulabog na sa publiko ang ginagawa di umanong kabalbalan ng gobyerno. Salita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the President and the ones I mentioned. There was... So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's Yes. in the interview. And it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, That's it. I'd like to understand. I think your brother was I trying to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm They happy asked to me hear if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, nandun- ma'am. Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang hindi on... yung ganun ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that namin, is the apat whole na truth, nagplano. ma'am. That is what we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. So hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Eh, napakaliwanag po nung Camp sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun sa Yes, ma'am. sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Paliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung Yes, nagsalita ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am... Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo I sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the President's statements were in Hong Kong. And it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na Ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier- in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Just it's already a I'm very thin confining- dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa nang nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not.
I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss diniscuss the rumor, ng ma'am. grupo na But again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Kaya yun. nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpa-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng gabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo, anyway, nabanggit na paulit-ulit itong Interpol, ano? At nabanggit na ng SOJ. At Ma'am, alam naman natin. ma'am, Yes if po. I may, since Yes, our Secretary name Teodoro, was, please. O kasi kasali kayo eh. alluded to, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, such ends our jurisdiction. The operation is clearly a law enforcement one, and the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters in supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas 3 ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na si PNP General Marbil nakatanggap ng notice of arrest warrant alas 3 ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas 6. Nabasa niya na sa alas 6 ng umaga. I So stand by ibig that, sabihin, hindi po chismis to. Meron ng notice of arrest warrant. You're Totoo na talking siya. about two different days, ma'am. Okay. March 10. Sige, clarify po ninyo para March maintindihan 10 namin. was conjecture. March 10, was chismis pa lang yun. Yes, ma'am. Dala nung salita galing sa Hong Kong. Yes, ma'am. Okay. March Tapos, 11 was a formalized transmission Okay. by the ICC towards Interpol. And that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol. And that was the only formal knowledge that we had. So, andun lang. So, ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi tumulong sa ICC sa application ng warrant. Nagulat kayo na dumating na lang yung dokumento. Yes, ma'am. Wala kayong kaalam-alam or paghihingi. None whatsoever, ma'am. None whatsoever. Ganon din yung SOJ, pati yung SND. Wala kayong balita, wala kayong hinikayat, wala kayong pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Ma-attend po ako ng United Nations meeting sa Drugs and Crime, UNODC. Yung March 10 o yung 11 po? Parehong araw po, wala po ako rito. Ngunit nakikipag-usap ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved syempre sa bawat proseso. At kinakausap ko po yung mga pwede kong kausapin tungkol dito. Okay, so wala kayo dito pero kayo nag-anunsyo at lumabas sa balita na alas 3 ng umaga pa lang ng Martes andyan na yung notice of warrant. It was me, ma'am. It was Ikaw me. ba? Ibang It was Remulla me. yun? Baka It was na-confuse me who pati confirmed, media. ma'am. Po. It was me who confirmed during the press conference of March, on Tuesday, March 11, I think, that when the president asked me on when the notice of diffusion arrived, and I stated it was 3 a.m.
Salamat. Okay, si General Marbil, may dadagdag po kayo. Kayo daw ang nakatanggap eh. Ma'am, natanggap ko po yun ay more or less after ng 3 o'clock. So, usually, ito po talaga ginagawa namin. Pagka meron pong request ang PCTC Interpol, we act po dun sa kanila po. Kung ano po yung request ng PCTC Interpol. Maraming salamat, General Marbil. At Interpol ang binabanggit na natin ngayon, ano? So, yung Interpol, ang Pilipinas ay isa sa founding member. Isa tayo sa nanguna sa pagtatatag ng Interpol noong 1952. Interpol's purpose is to facilitate cooperation and assist member nations, no? So, crime information sharing, investigative support, specialized training, transnational crimes in particular are the focus of this agency, and this comprise terrorism, cybercrime, organized crime, financial crime, and anti-corruption. And to ensure that it is not used for persecution, in its constitution, the Interpol has Article 3, providing that it's strictly forbidden for the organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character. So maliwanag yan sa Interpol, hindi sila manghihimasok sa politika at sa domestic affairs ng isang bansa. Ngayon, eto na yung press con ng ating Pangulo noong March 11 ng 2025 at sinabi niya, andito yata yan, it's a request of the Philippine government from Interpol. And to enforce the arrest warrant, and of course we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived or it came from ICC, but rather from Interpol. Because they asked us, we have commitments to them, we live up to those commitments. I don't think we violated the country's sovereignty. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC, wala tayong meron contact, pero not on an official level. We did not help them in any way. The arrest we did today was in compliance, ayan, mabasa ninyo, was in compliance with the commitment to Interpol at hindi yung ICC. Hindi natin kinakausap ang ICC, marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binibigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. So kung may duda sa ating pakikibahagi sa ICC, ang sinasabi ng Pangulo, ang ating commitment, obligasyon sa Interpol ay maliwanag at walang duda. So ang sinasabi natin, kailan ba natanggap ng gobyerno na yung ICC naglabas na ng warrant of arrest laban kay Presidente PRRD? At alas 3 nga ng umaga. Yun ang pagkakaalam kong yun. So, hindi... March 11. No inkling before. May marites lang. Sabi Marites lang po. Marami hong... ilang taon na po yung sinasabi na may lalabas na warrant of arrest. Ngunit ngayon lang ho talaga lumabas. March 11, alas 3 ng umaga. So hanggang sa March 11 ng alas 3, na tulad ng sinabi ni General Marbil, natanggap ninyo nung umaga, ay wala kayo ka-idea. The only information we got was the words of the former president in Hong Kong. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong, ma'am. Na andyan na? Yes, ma'am. Siya pang nauna, hindi kayo? Yes, ma'am. Nakakatuwa, no? Anyway, hindi ba March 8 pa lamang, marami na ring chismis na magkakaroon ng arrest warrant. In fact, the following day, mismo yung palasyo, Malacanang, sinabi na may mga haka-haka na ganun nga, lalabas na, and the government is prepared for any eventuality. Bakit nasabi yun kung wala pang hawak na notice or kopya? March 8 pa lang to, nagsalita na yung Malacanang. Ibig sabihin, andun na. Ma'am, the government is prepared for any eventuality at all times. That is the nature of our job. We will always be prepared. We will always be on hand to enforce any of these laws, ma'am. So it does not mean na yung executive o yung palasyo may nalalaman tungkol sa warrant of arrest. No one knew, ma'am. Walang may alam. I repeat, ma'am, as of March categorically, no one knew until 3 o'clock of March 11. 3 a.m. Yes, ma'am. Sa umaga. Nung March 9, ang ating USEC sa PCO sabi, if Interpol hihingi ng assistance galing sa gobyerno, tutulungan. So why was Interpol already being mentioned and being bandied about as early as March 8, March 9, kahit wala pang notice, wala pang red notice, wala miski ano? Ma'am, maybe in context, sabi ko nga, marami ho naging pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin, kaya hindi natin nalilimutan. Isang example po dyan ay yung paghuli po kay Alice Go sa Indonesia, at marami pa ho mga ibang pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin. Ba't alam na ng palasyo that Interpol will be involved if at that time there was no confirmation or receipt of any warrant? Bakit nagsasalita na ang palasyo, nagsasalita na yung PCO, sinasabi na huwag kayong mag-alala, handa tayo sa anumang mangyari, bakit nagre-reassure na
ang Ano palasyo. ho kasi yan? Parang pinapanakot Ang mekanismo po kasi ng International Tribunal katulad po ng ICC ay lumapit po sa Interpol upang ipamahagi o upang iserve ang warrant kasi wala po sila sariling kapulisan ang ICC. So, Kaya alam na umaasa ninyo- rin po sila sa Interpol. Tama. So, ang executive, alam na ninyo na ang Interpol ang gagamitin. Hindi sa wala Ay, tayong ano ho alam. yun logical lang po yun. Pero- It's logic that Interpol will be the one used as they were the ones used in the past already. Alam naman natin na gagamitin ng Interpol, pero hindi naman laging Interpol ang ginagamit ng ICC. Hindi ko po alam yung iba. Paano natin Ang alam alam? ko lang ho, Interpol talaga. Ang alam natin, iba-iba, di ba, sa history ng ICC. Kaya nagtataka ako, matang aga-aga, March 8, alam na natin Interpol ang magbibigay ng warrant. Marahil ho kasi ang Interpol may opisina rin po sila sa sa Paris tsaka sa Hague. Kaya nag-uusap-usap po lahat 'yan. Yung Eurojust, Europol, ICC, ICJ, isang lugar lang po 'yan sa The Hague. Po, alam natin, pero iba-ibang pamamaraan ang ginagamit ng ICC para hulihin, dakipin, at mag-serve ng warrant. So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbil, pagkata sila naman ang nakatanggap nito, walang contact or coordination sa ICC or Interpol bago March 11. Bago March 11, yung alas 3 ng umaga, na sinasabi po ninyo, talagang wala kayong ka-idea, walang notice, walang timbre, walang tawag, walang kaalam-alam ang Pilipinas tungkol dito. Ma'am, can I answer that, ma'am? Si General Marbil ang tinatanong po. Pwede kayo magdagdag, mamaya. Ma'am, wala po kaming communication with ICC except for the PCTs lang po. We rely on the Philippine Center for Transnational Crime. Teka, so kauna-unahang pagkaalam mo tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, nung Marso 11, ika-11 ng Marso, tama ba? Yes, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said na it doesn't go to you directly. Sabi mo, dumadaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating head ng transnational crime? Andito po si Executive Director Alcantara. Kayo ba ang una nakatanggap nitong galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo at yun po ang ginamit namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo kaagad sa kapulisan? Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration at pinadalang ko rin po ang Department of Justice. Okay. Maraming salamat. At may dadagdag yata si Secretary John Vic. Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. Okay. At was a red notice, itong tinatawag na red notice, iyon ba ang pinadala ng Interpol, Executive Director Alcantara? Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating Kasi- po sa atin Oh. ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Eka, ang pagkaalam ko, iba ang notice at iba ang diffusion. Iklaro po ninyo. Alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity that are distributed to every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay Pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga?